tandaan, lahat ng susunod sa akin ay hindi maliligaw sa kanyang paroroonan. At lahat ng susuway ay mamamatay. Mula sa pagpipinta ng mga movie billboards na karaniwang trabaho noon, hanggang sa maging isa sa mga iconic na artista sa industriya ng pag-arte dito sa Pilipinas. Isa siya sa paborito ng hari ng komedya na si Dolphy, isang pintor at sundalo sa mundo ng comedy. Ang lakas-lakas at ang pogi-pogi pa. Kung mahilig kang manood ng mga lumang pelikula at mga programa sa telebisyon, ay marahil madalas mo siyang makita, lalo na kung ang tema ay may katatakutan at komedya. Pero bago yan, gusto mo bang manalo ng 200 pesos? Kung oo, pindutin lang ang like at panoorin mula umpisa hanggang sa dulo ang video na ito at sagutin lamang ang aming itatanong. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mahihiyang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Nonong de Andres ang kanyang pangalan sa harap ng kamera, pero mas tumatak sa tawag na Bangkay dahil na rin sa kanyang nakakatakot na dating, mabutong istruktura ng kanyang mukha, mahaba at kulot na buhok, matangkad at putot balat na pangangatawan na animoy taong wala ng buhay o isang bangkay. Sa halos 4 na dekada sa industriya, si Jose Clemente de Andres sa totoong buhay ay naging suki na ng mga direktor at producer mula 1979 hanggang 2018 sa mga pelikula at mga palabas na may tema ng katatakutan at komedya upang gumanap bilang isang nakakatakot na karakter o isang macho sa mga palabas. Bagamat madalas ang kanyang role sa mga pelikula ay bilang isang extra, pero masasabi natin na siya ang isa sa pinakatumatak na extra sa mga manonood. Ayon nga kay Bangkay, halos 130 mga pelikula na at TV shows ang kanyang sinamahan. Mas marami pa sa mga pangkaraniwang nagagawa ng ibang mga artista dito sa Pilipinas. Kung ganito karami ba naman ang iyong sinamahang mga proyekto, gugustuhin mo pa ba na maging isang bida pero hindi ka naman halos kilala at panandali ang kasikatan lang, kagaya ng mga ibang artista sa GMA o kagaya ni Bangkay na bagamat pasulpot-sulpot lang sa mga eksena pero nag-iwan naman ng marka sa mga manonood. Sa dami ng mga cameo roles na ginawa ni Bangkay ay marahil siya na ang masasabi nating hari ng mga extra dito sa Pilipinas o hari ng Filipino horror movies. Ano sa tingin nyo ang magandang itawag natin sa kanya? I-comment mo nga. Sa kanyang matangkad at payat na pangangatawan, mukha na parang isang bungo, mahaba at kulot na buhok, idagdag pa ang malupit na pagtawa at nasa timing na pagbulaga ay marahil isa sa mga dahilan kung kaya't nakakuha siya ng maraming mga proyekto sa pag-arte. Minsan bilang isang patay, multo, maligno, goons, taong grasa, pulube, macho o kung ano-ano pa. Dahil sa kanyang mga nakakatawa at kung minsan ay nakakatakot na pagganap sa mga pelikula ay nakuha ni Bangkay ang pagkilala bilang isa sa hindi malilimutang karakter sa Philippine cinema. Pero ang karir ni Nonong parang isang alak na habang tumatagal ay lalong sumasarap. Akalain mo ba na kung kailan siya nagkaedad ay doon siya mas lalong sumikat? Nagkaroon uli ng bunga aking karir. Oo, noong 2014, sa edad na 67, si Nonong ay naging cast ng isang TV drama series na pinagbibidahan noon ni Enrique Hill at Liza Soberano, ang primetime teleserye na Forevermore. Sa teleserye na kinunan halos sa binggit, si Nonong ay gumanap bilang si Banky, isang matalino at matandang lalaki na naging kaibigan at tagapayo ni Sander, ang karakter ni Enrique sa palabas. Ipinakita ni Bangkay ang kanyang sense of humor na bagamat matanda na ay may talagang ibubuga pa rin. Talagang natural na yata talaga sa kanya ang ganitong talento. Dahil sa kasikatan ng programa at ng Lisken, isa rin si Nonong sa mga nakilalang muli, lalo na ng mga bagong henerasyon ng mga manonood. Ang kanyang mahabang karera sa industriya ay talaga namang kahanga-hanga. Pero kailan may hindi nagkaroon si Nonong ng pagkakataon na magkaroon ng manager o taong humahawak sa kanya. Ang mga direktor ang kusang kumukuha kay Nonong dahil na rin sa kanyang angking karisma na nagagawa sa mga karakter na kanyang ginagampanan.
Ipinanganak si Jose Clemente de Andres sa Masbate at pinakabata sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang sundalo, habang ang kanyang ina naman ay isang guro. Namana niya ang pagiging matangkad at pagiging mistiso sa kanyang ina na sinasabing nagmula sa lahi ng mga Espanyol. Sa Masbate na rin nag-aral ng elementarya at ng high school si Nonong bago ito magtungo sa Maynila upang doon mag-aral ng civil engineering sa NU o National University. Ayon sa kanyang kapatid, mula nang pumunta ito sa Maynila ay bihira na nila itong makita. Nabalitaan na lang umano nila na nag-working student na ito upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Pero kaagad din naman itong nag-drop out upang mag-focus na lang sa kanyang trabaho. Dito na unti-unting ginamit ni Nonong ang kanyang talento upang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpipinta ng mga billboards at posters ng mga pelikula. Isa itong uri ng trabaho noon bago pa man magkaroon ng malalaking printer. Hindi kasi gaya ngayon na computerized na ang pagpiprint ng mga higanteng billboards at posters. Pero noon, mano-manong ipinipinta ang mga advertisement na ito. Minsan, maging ang ilang mga disenyo sa float ng MMFF o Metro Manila Film Festival ay si Bangkay ang nagpipinta. Pero si Bangkay, isa palang NPA? Teka, lilinawin ko lang bago kumunot ang noo mo. Ibang NPA ang tinutukoy ko. NPA o No Permanent Address. Mula pa noon, palipat-lipat na sinunong ng tirahan. Walang permanenteng address. Minsan nakikitira siya sa kanyang kapatid, minsan sa ibang kamag-anak, sa katrabaho o sa kanyang amo. Tumatagal siya ng linggo, buwan at pagkatapos ay aalis na at hahanap na ulit ng bagong matutuluyan. Noong dekada 80 nga na mayagpag ang industriya ng pelikula, tinatayang mahigit 100 pelikula ang nagagawa kada taon sa Pilipinas. Sa mga panahong ito, kaliwat kanan din ang trabaho ni Bangkay sa pagpipinta ng mga billboards at posters. Pero pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho, hindi sa bahay ang kanyang uuwian, kung hindi sa mga opisina lang ng kanyang pinagtatrabahuhan. Pero paano nga ba napasok si Bangkay sa paggawa ng mga pelikula? Ang salarin dyan ay walang iba kung hindi ang comedy king na si Dolphy. Isa sa pinagkakautangan ng loob ni Bangkay ay si Dolphy. Noong 1976, labis na nagustuhan ni Mang Dolphy ang mga obrang karikature na ipinipinta ni Bangkay para sa ilang mga pelikula. Kaya sinabihan niya ang isang producer sa kanyang major studio na palitan ng kanyang walang kabuhay-buhay na movie poster. At sa halip ay kunin si Nonong upang gawin din niya ang makukulay at cute na disenyo ng karikature sa kanyang bagong poster sa pelikula. Habang nagtatrabaho sa RVQ Productions na pagmamay-ari mismo ni Comedy King Dolphy, isinali ni Pidol si Nonong sa kanyang pelikula at gumanap ito bilang isang baliw na poster artist sa pelikulang Sesame Street. Mula noon, naglagari na bilang artist si Bangkay at minsan ay umi-extra sa mga pelikula at telebisyon. Sa pagdaan ng mga taon, naging mas tumatak na sa mga tao ang kanyang nakakatakot na itsura, maging ang kanyang galing sa pagganap sa mga pelikula at programa sa telebisyon. Pogi pa. Pogi. Baka naman may katarata kayo. Kung nag Mula sa Once Upon a Time, Shake, Rattle and Roll at kung saan-saan pang programa ay kinukuha siya. Pero mas nakilala si Bangkay hindi lang dahil sa kanyang nakakatakot na dating, dahil isa na rin siguro si Bangkay sa mga artista na epektibo sa paggawa ng mga nakakatakot at nakakatawa na karakter. Dalawang magkaibang genre sa pag-arte, pero kayang-kaya niyang gawin pareho. Masyado kayo nervyoso! Aswang! Aswang! Sandali! Natakot pa sa akin itong demonyong to? Sa interview nga sa kanya ng host ng Rated K na si Corina Sanchez, tinanong ito kung ano ang pinaka hindi niya malilimutang role sa pag-arte. Ayon kay Nonong, ang hindi niya malilimutang ginawa ay ang Huwag Mong Buhayin ng Bangkay kasama si Gistone Alarcon. Sabi ni Nonong, talagang natakot sa akin ang mga tao noon pag naglalakad ako sa kalsada. Yung mga batang naglalaro, tumatakbo lahat yon, pati ang mga matatanda. Yung mga taxi driver, hindi ako pinaparahan kapag wala akong kasama. Pero sa comedy ay mas maraming nagawang proyekto si Bangkay kasama ang mga bigating komedyante sa Pilipinas, mula sa Comedy King na si Dolphy, Babalu, Redford White,
Tito Vic and Joey at marami pang iba. Parang isang rekado nga itong si Nonong na inilalagay sa isang lutuin para mas lalong sumarap. Ngunit sa kabila ng marami mga oportunidad na natanggap at sa mga koneksyong meron si Bangkay, nanatiling low-key si Nonong sa loob at labas ng show business. Dahil ayon sa kanya, hindi niya hinangad na maging main actor sa mga pelikula. Ang tanging gusto lang umano niya ay ang huwag siyang mawalan ng mga proyekto kahit pa extra-extra lang. Kumikita lang si Bangkay noon ng 300 pesos kada araw. Pag masama-sama pa ay hindi siya mababayaran. Magbibigay ng tseke pero talbog pa. Patunay ito na hindi lahat ng nasa show business ay maginhawa ang buhay, lalo na para sa mga maliliit na aktor. Kaya ito ang isa sa mga dahilan kung kaya't napagdesisyonan ni Nonong na tuluyan ng hindi mag-asawa at maging isang binata na walang kahit isang anak. Sa kanyang mga huling taon at pagkahumaling ni Nonong sa paglalakbay, ang aktor ay napadpad sa malayong bayan ng Plaridel sa probinsya ng Quezon, kung saan naging kaibigan niya ang pamilya ng Tumagay na nagmamay-ari doon ng isang beach resort at kilalang pamilya at politiko sa nasabing bayan. Si De Andres ay nagsilbing manager ng nasabing resort. Nang magsara ang beach resort, nagpatuloy si Bangkay sa pagtira sa Plaridel. Naging parte na rin siya ng pamilya ng Tumagay at sa loob ng isang dekada, ang munting bayan ng Plaridel, Quezon ang huli naging permanenteng address ni Nonong. Tuwing may trabaho siya sa Maynila o sa labas man ng probinsya, binibisita niya ang kanyang tunay na pamilya at ibang mga kamag-anak. Pero pagkatapos ng kanyang trabaho, mas ginugusto pa rin ni Bangkay na bumalik sa Quezon kung saan niya nakita ang tunay na kapayapaan at kasiyahan sa kanyang buhay. Sa kanyang 71 taong pamumuhay, hindi naging alipin si Nonong ng salapi. Inilayo niya ang kanyang sarili sa mga bagay na inaasam ng marami para masabi na mayaman at matagumpay sa buhay, kagaya ng bahay, pera, kotse o mga alahas. Hindi siya nagkaroon ng kahit anumang ari-arian. Wala siyang sariling pamilya, walang bahay, walang sariling sasakyan, at mas pinili niya magsuot ng luma at maluwag na damit. Minsan, hinihingi niya ang mga lumang damit ng kanyang pamangkin. Tuwing bumabiyahe si Bangkay, may dala lang siyang maliit na sling bag na naglalaman ng ilang damit, notebook, gamot at iPhone na regalo sa kanya ng kanyang pamilya. Akala natin sa pera at mga material na bagay tayo magiging masaya, pero ibahin natin si Bangkay. Mas pinili niyang mamuhay ng simple, malayong malayo sa anumang gulo at problema. Isa ako sa maswerteng nakita si Nonong noon sa beach resort ng Tumagay sa bayan ng Plaridel nang ikasal ang aking mga tito at tita. Hindi man ako nakapagpa-picture dahil sa hiya, pero nakita ko na isa siyang mabait na tao. Makikita mo ito sa kanyang mukhang palaging nakangiti at malayong malayo sa nakakatakot na imahe na karaniwang nating nakikita sa mga pelikula. Mas nakilala man natin siya sa tawag na Bangkay, pero ang iniwan niyang mga ngiti sa ating lahat ay panghabang buhay. Mabuhay si Bangkay! At dahil umabot ka sa dulo, may tsansa ka na manalo ng 200 pesos. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-like at sagutin mo lamang ang tanong na sino ang nakadiskubre kay Bangkay para maging artista, at i-message mo ang iyong sagot kasama ang GCash number mo.